Bago pa man makigulo sa kaliwat ka ng kainan ngayong holiday season, narito muna ang mga negosyong mainit-init na pagkain. Naglalagablab pa ang kita. Kahit wala raw lechon ngayong Kapaskuhan, sa mga maiinit na putahing may bagnet, tiyak, solved na! Kapag pupunta kayo ng norte, madadaanan nyo ang bayan ng Sudipen dito sa La Union. At kahit nasa dulo na ito ng probinsya, hindi pwedeng palampasin ang ipinagmamalaki nilang bagnet. Intayon! Ang crunchy at juicy Ilocos bagnet, mas pinasarap pa sa iba't ibang luto nito. Not one, not two, but in 7 bagnet ways. Vacation house po namin dati to kasi from Quezon City po kami pero taga dito ako talaga sa Sudipen. Okay. Para kang bumalik nung sinaunang panahon di ba? Yung mga gamit nila dito, para mga antique. Gusto ko po yung pag pumunta yung mga tao dito, probinsya yung madadatngan nila. Oo. Kung uuwi ng probinsya, hindi pwedeng hindi kumain. Yung mga tao, pag yung pumupuntang La Union o kay Ilocos, ang hinahanap talaga nila is bagnet. Kaya doon na namin napagtanto gumawa ng iba-ibang version ng bagnet. Kung choosy kayo sa pagkain, huwag daw mag-alala dahil iba't ibang putahing bagnet ang pwede mong pagpilian. Una na riyan ang kanilang bagnet sisig. Bet mo ng sabaw, heto ang sinigang na bagnet. Pangatlo sa listahan ang kanilang KBL o kamatis, bagoong at laso na bagnet. Hindi rin mawawala ang kanilang dinakdakan. Ito ang kanilang bagnet fried rice. Pasok din sa menu ang kanilang pinakbet with bagnet. And save the best for last, ang kanilang bestseller na kare-kare. Hindi ko alam ang uunahin ko ditong tikman. Sarap! Sarap. Kumusta naman nakita? Okay naman siya, pagbigay aliw. Nakakapagbigay. Importante nakakapagbigay aliw. Mawawala ba naman ang mga pagkaing may sabaw sa ganitong panahon? Kahit ang Japanese food na ramen, ginawa na rin ng timplang Pinoy. Ang kanilang Filipino-style ramen, ginagamitan ng miki at bihon na noodles. Hindi chashu, kundi hinimay na karne ng baboy ang nilalagay na toppings. Naglalagay din sila ng ordinaryong nilagang itlog sa halip na marinated. At pagdating naman sa sabaw, ginawang mas creamy at savory. Hindi po siya magiging affordable kung i-maintain po natin yung usual na ramen, which is ranging from 300 to 400 pesos, yung normal po sa mall. And meron din po namang mga ramen na low budget and ranging from 100, pero hindi po sila Pinoy style. Ang inspirasyon nila ang nakasanayang pagkain ng pamilya ni Ian, ang pansit lang. So yung lang kasi usually siniserve siya sa amin during cold weathers and rainy seasons kasi nga para siyang staple food namin. Siya yung equivalent namin sa sopas or ramen para mas maging affordable but with a twist. At first po, medyo yun nga po yung naging challenge namin. Nahirapan po kami siya i-introduce. Hindi na po namin siya pinapakilala as lang. Talagang pinakilala na lang po namin siya as Pinoy Ramen para po talaga makilala pa siya. At ngayon, ang kanilang Pinoy Ramen, maliban sa kanilang pwesto, tinitinda na rin nila sa isang school canteen sa kanilang lugar. Nasa na po kami, 40,000 per month po yung net namin. Tapos yung gross po, maabot kami ng 90,000 to 100,000 po. Pag may naisip po kayong business, lalo na sa panahon ngayon, pag unique po, parang i-push nyo na. Usapang sabaw na rin lang dito sa Silang Cavite. Tila makukulong ka raw dahil sa sabaw. Guilty! Sige na nga, guilty na nga ako. Nasa kayong nakain. Guilty sa overeating. Ako, Miss Susan. Kayo naman kasi, hindi naman kayo maawat sa pagkain. Hep, hindi talaga ito kulungan mga kahosa, mga kapuso, kundi isang kainan na binibisita dahil sa kanilang beef pares at shabu-shabu in one. Bakit mo pinagsama? So ma'am, kasi ma'am ako ay mahilig po ako sa pares. Pinatry ko siya ma'am sa shabu-shabu kasi parehas ko siyang gusto. Kaya po naging pares shabu-shabu. Kaya po pares shabu po. Paano mo naisip na magkiklik siyang combination? Una, kakaiba, bago. Then yung effects mo nung sabaw ko na parang nagpa-fountain. Nung una kasi temp lang kami. Oh! Opo, then nag-uniform kami ng parang preso. So, nag-isip ako ng bagay na itsura ng restaurant dun sa team ng preso. Kaya nagsama po kami sa kulungan. May regular pares shabu sila na may glass noodles, mais, tuwalya, repolyo at sabaw sa halagang 60 pesos.
Pangmalakasan naman ng kanilang overload na present ang lahat ng ingredients for only 130 pesos. Pero ang bestseller ang kanilang super takal na version ng overload na good for sharing. Kada buwan kayang kumita ni Marwin at M ng 150,000 to 200,000 pesos mula sa kanilang mga negosyo. Laksan nyo lang yung loob nyo para sa business. So dapat gusto mo rin yung ginagawa mo, hindi yung uso lang, hindi yung makikitrend ka lang gagayahin mo. Dapat sa'yo mismo, alam mo at gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Mga kapuso, may mga pagkain tayong titikman. Kailangan ko lang daw hulaan kung ano ang pangalan ng pagkain na ito at kung saang bansa ito galing. So, kailangan hulaan ko kung saan galing bansa. Mexico ba to? Quesadilla! Shawarma! Okay, ito naman. Ako, familiar sa akin to ah. Ay, diba ay Thailand? China! Bao! 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 Oh, kung nakita nyo naman yung beef pare. Ang lutong! Iya! Huwag ka malaglag! Madalas din sinasabi sa mga Chinese restaurant to crispy noodle. Sa Cubao naman, mala around the world ang gimmick sa pares. Kaya mga kapuso, ito titikman naman natin ang OG, original pares, beef pares. Kasama natin si Chef Isaac. Ayan, siya ho ang nasa likod ng mga masasarap na pagkain na tinikman ko kanina. Ito yung kanyang original na pares. Wow, sa presentation pala, talagang kakaiba doon sa mga pares na nakikita natin, ha? Yun nga. Masarap nga. Ang pares ni Chef Isaac, walang masyadong sabaw. Hindi po siya yung soupy na ano. So it's asado style na. So bakit nyo naisipan na yung pares nyo, yung beef pares, isinama mo doon sa iba-ibang pagkain na galing naman sa ibang bansa? Ang beef pares po kasi is one of my favorite comfort food. So, ginamit ko po yung influence ko sa pagiging chef sa mga iba't ibang cuisines na natutunan ko all throughout the years. And inisip ko saan babagay yung beef pares. Sa ngayon, aabot na sa 20 ang pares fusion dishes na ibinebenta sa restaurant na ito. Very happy talaga syempre na ikaw na yung boss eh. Yung item na gusto mong ilagay dyan, ikaw masusunod. Ito yung lasa niyan, ito yung ingredients na gagamitin ko, ito yung kalalabasan niyan, ito yung message ko para sa customer ko. Napaparating ko na kung ano talaga yung luto ko. Ngayon, kumikita na raw sila ng 5 digits kada linggo. To open a restaurant, kailangan malawak yung pag-iisip mo. So, you have to use your imagination in creating dishes. Kailangan tuloy-tuloy ka lang, push lang ng push. Kasi maraming problema talagang dadaan, pero magiging leksyon yon at saka yun yung magpapalakas eh. Sa negosyo, creativity is the key. Maring simple sa unang dinig pero kung sasahugan pa ng gimmick, pipilahan yan at babalik-balikan.